Ang ating Panginoon ay tunay na mabuting Panginoon na tayong mga sumasampalataya kay Jesus ang namumuhay sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon ay mararanasan ang mabuting mga bagay araw-araw. Amen po ba? Amen. Ano ba ang pananampalataya? Ito ay ang pakitiwala ng lahat ng bagay sa ating mabuting Diyos. Hallelujah. Amen. Kapag tayo ay nanalangin at napapasalamat sa Diyos sa halip na makalala, mabahala, o makadama ng kabagabagan, ang mga himala ay mangyayari sa inyo. Amen. Amen. Nais kong ibagi sa inyo ang biyaya ng Diyos na may pamagana, ang lalim at ang hininga ng pananampalataya. Ang lalim at ang hininga ng pananampalataya na base sa Marcos chapter 2 verse 1 hanggang 12. Marcos chapter 2 verse 1 hanggang 12. Handa na po ba kayo? Amen. Basahin natin ito ng sabay-sabay pagkatapos ko kayo. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Marami ay titipon, kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bumungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang magbutas iyon, binaba nila ang higaan kinahigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawadan na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga iskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya lumalakas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabalik ni Jesus sa kanyang espiritu, nagtatanong sila na ngayon sa kanilang mga sarili. Agad niya sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lupo, pinatatawadan na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpapatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." tumayo nga siya, agad na niyampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pa namang mga sinata at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo Nakakita ng ganito. Amen. Amen. Ang Marcos chapter 2 ay nagsasabi sa atin ng istorya ng lalaking lumpo na nakatapos si Jesus. Ang pagkatapos na ito ay natuturo sa atin kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Ito ay napapakita ng halaga at kadakilan ng pananampalataya. Walang sinuman ang nabubuhay ng walang pananampalataya sa mundo. Tayong lahat ay namumuhay sa pundasyon ng pananampalataya. Sa katunayan nga, tayo ay nasa pusaning ito dahil sa tayo ay may pananampalataya at hindi ito babagsak. Hindi tayo sumasampalataya matapos lamang makita at malaman, kundi tayo ay sumampalataya sa pamamagitan ng pagkaranas, kaalaman at karunungan. Ang relasyon ng tao at relasyon sa negosyo ay impossible kapag ang mga tao ay walang pananampalataya. Ang isa sa kasawiang palad ng ating panahon ay ang kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan ng pananampalataya. Hindi tayo naniniwala sa politika,
at sa salita ng isa't isa. Kaya tayo ay nagbabayad ng malaking kabayaran kapag hindi tayo naniniwala. Ito ay dahil sa maring umupat tayo ng sinuman, ngunit hindi natin nalalaman kung kailan nila tayo nililangin at iiwan. Kaya kailangan natin ang sinuman na magpabantay sa taong iyon. Ngunit gayunman, hindi din naman tayo makakapagtiwala sa bantay na iyon. Kaya kailangan pa natin ng isa pang tao upang bantayan ang tao na iyon. Kung tayo ay may pananampalataya sa kanila, ito ay maaaring maging napakasimple lamang. Ngunit hindi tayo naniniwala sa isa't isa. Gaya nito sa pamilya. Ang mga asawang lalaki at ang mga asawang babae ay walang pananampalataya sa isa't isa. Sila ay walang pananampalataya sa kanilang mga anak. Kung kaya, ang mga tao ay hindi maligaya sa isa't isa. Ito ay nangunguna sa maraming mga gastusin. Ang pinakamura na lipunan sa mundo ay ang lipunan may kredito. Ang ating mga salita ay dapat na may kredito. Ang ating mga salita ay dapat na maging ating mga cheque. Kung gayon, tayo ay namumuhay sa mundong ito ng may pananampalataya. Kaya, paano ito naging iba mula sa pananampalataya na sinasabi ni Jesus? Paano ang aking pananampalataya ay iba mula sa pananampalataya ni sinasabi ni Jesus? Maring magkaroon ng kalituan dahil sa ang katulad na salitang pananampalataya ay ginamit. Ang pananampalataya na ating pinaniniwalaan ay gaya ng pananalig. Ito ay namumula sa karanasan at tayo ay nakakatiyak dito. Tayo ay naniniwala ng buong puso dahil sa ating kaalaman, dahilan at rasyonalidad. Ang taong iyon ay hindi ako tatraduhin. Ang taong iyon ay hindi ako tatraduhin. Tatraduhin. Salamat po. Ito ay gaya ng tayo ay matibay na naniniwala na ang isang dagdagan ng isa ay dalawa. Dagdagan ng isa ay dalawa. Subalit, si Jesus ay nagsasabi sa atin sa teksto ngayon kung anong uri ng pananampalataya ang nais ni Jesus. Makikita natin ito sa tekstong ito. Una, basahin natin ang malakas. Ang Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 3 ng sabay-sabay. Ready? Go? Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng araw, kumalat ang balita na siya'y nasabahan. Maraming nagtipon, kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinaaral sa kanya ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Amen. Si Jesus ay napapagaling ng may sakit at napapalayas ng mga demonyo. Ito ay hindi naman ang tunay na mahalaga. At hindi din lamang ito ang pananampalataya. Subalit, ginawa ito ni Jesus upang ipakita na siya ang anak ng Diyos. Kung kaya, kanyang pinagaling ang may sakit at napalayas ng mga demonyo. Ngunit, ang mga tao ay labis na namanga dito na nais din nilang mapagaling sa kanilang mga sarili marahil. Hindi sila lumapit kay Jesus dahil sa pananampalataya. Sila ay lumapit sa pagkadinig sa balita sa kanilang paligid. At wala ng espasyo pa doon. Mula sa marami, mayroong isang lalaking lumpo. Hindi siya makalakad na mag-isa. At hindi din siya makapagsalita. Siya ay dinala ng kanyang apat na mga kaibigan, buhat sa kanyang higaan. Dito, makikita natin ang ilang bagay na mahalaga tungkol sa pananampalataya. Siyempre,
Oo, ang aking pananampalataya ay mahalaga. Ngunit, maging ang ating pananampalataya. Maraming beses na sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bakit hindi natin mapalayas ang mga demonyo? Sinabi ni Jesus, ito ay dahil sa hindi tayo nananalangin at walang pananampalataya. Kanyang dinanais ang pananampalataya mula sa atin. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ngayon na ang apat na lalaki ay binuhat ang lalaking lumpo. Ang pananampalataya ay kabilang sa mga lalaking iyon. Ito ay hindi kabilang sa lalaking lumpo. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan ng lalaking lumpo at pinagaling ang kanyang karamdaman. Ang kanyang kaibigan ay marahil mga kamag-anak o mga kaibigan lamang. Sila ay hindi mga tao na nagtungo doon upang mapagaling lang sa kanilang mga sarili. Ngunit dito, makikita natin ang ilang mga bagay. Kahit na hindi ito ang ating pananampalataya, kahit na ito ay pananampalataya ng ating mga kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nakikita ang pananampalataya at napapagaling sa ating mga karamdaman. Dito, makikita natin kung gaano kahalaga ang ating mga panalangin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa atin o para sa ating pamilya. Kasi na kapag hindi tayo nananalangin para sa ating ating mga asawa upang maligtas, ang mga panalangin na inihandog natin para sa ating bansang Pilipinas, para sa mundo, ng higit sa ating pananalangin para sa ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Ang tunay na pananampalataya ay buhay para sa iba. Ito ay hindi pananampalataya para sa ating sarili. Marami sa ating panalangin at ang ating pananampalataya ay tungkol sa atin. Tayo ay masyadong makasarili. Kapag tayo ay natutungo sa simbahan, ito ay makasariling gawa. Tayo ay may makasariling pananampalataya. Ito ay pananampalataya para sa ating mga sarili. Nais nating mapagaling. Nais nating ang ating negosyo ay umunlad. Nais nating ang ating pamilya ay mamuhay ng maayos. Ito ay patuloy na makasariling pananampalataya. Subalit, makikita natin dito ang pananampalataya na hindi makasarili. Ito ay ang pananampalataya ng kaibigan. Kanilang inisin na kung kanilang madadala ang lalaking iyon kay Jesus, marahil siya ay mapagaling. Iyon ang pananampalataya ng kaibigan. Si Jesus ay nagtakda ng mataas na halaga sa kanilang pananampalataya. Iyon ay gawa ng konsiderasyon para sa nangangailangan tao, sa duka, sa kanilang nasa paghihirap. Ang bawat salita na masasabi natin sa kanila, ang pananampalataya na ang ating may papakita ay gagawa ng higit na dakilang mga himala kaysa sa pananampalataya para sa ating mga sarili. Ito ay nanglalako na mula sa ating tradisyonal na pananaw ng pananampalataya. Ano ba talaga ang pananampalataya? Ano ba talaga ang pananampalataya? Ito ay pagbabago sa maling pamamaraan ng pag-iisip sa ating nakaraan. Tayo ay namumuhay ng gaya nito na hindi namamalayan. Ngunit kapag inisip natin si Jesus, kanyang binabago ang ating pag-iisip. At kapag tayo ay sumunod kay Jesus, ang mga himala ay mangyayari. Ang mga kaibigan ay hindi namuhay para sa kanilang sarili, kundi sila ay namuhay para sa kanilang kaibigan na nagkurusa mula sa pakalumpo. Ito ang kanilang pananampalataya. Ikalawa, kanilang dinala ang lalaking lumpo na ito kay Jesus. Ang lalaking lumpo at ang kanyang mga kaibigan ay nadinig na siya ay maaaring mapagaling kung siya ay makakalapit kay Jesus.
Kaya sila'y lumapit kay Jesus. Ano ang pananampalataya? Ito ay ang lumapit kay Jesus. Amen po ba? Amen. Ito ay ang hindi magtungo sa dakila, makapangyariang propeta o ministro. Dapat na iyong hanapin si Jesus sa iyong puso. Jesus, Jesus, Jesus. Dapat na iyong ito ang focus mo kay Jesus. Ito ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Subalit, ang ating lipunan ay napupunwari na namumuhay para sa katarungan. Ano ba talaga ang katarungan? Ito ay ang pananampalataya na mamuhay na hinahangal ang katarungan. Hindi ito. Mayroong maraming mga problema sa ating sistema ng education. Mayroong maraming mga problema sa ating lipunan ngayon. Sa ating pagsunod sa ating mga problema, hindi natin maunawaan kung saan tayo patungo. Dapat na tayo ay sumunod kay Jesus. Amen po ba? Amen. Dapat na gawin natin ang mga bagay na nais ni Jesus na gawin natin. Nang ang lalaki ay may sakit, kanilang sinabi sa kanya, magtungo tayo kay Jesus. Magtungo tayo kay Jesus. Ito ang pananampalataya. Kapag ikaw ay may kabagabagan sa iyong buhay, gumawa ng pagpili na magtungo sa morning prayer, na magtungo sa simbahan, magtungo sa pastor, upang siya ay manalangin para sa iyo. Ang mga pag-iisip at action na iyon ay ang kung paano natin mahanap si Jesus Kristo. Iyon ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Amen. Doon natin makikita ang kaibahan sa pagitan ng tunay at huwad na pananampalataya. Ito ay hindi mahalaga kung paano tayo manalangin, ngunit ang mahalaga ay kung kanino tayo nananalangin. Ikatulo, sila ay may ganitong pananampalataya na hanapin si Jesus. Ito ay hindi para sa kanilang sariling problema, kundi para sa kanilang kaibigan. Ito ay hindi nila pamilya, kundi kaibigan. Kaya kanilang dinala ang lalaking ito. Ngunit, makikita natin ang ikatlong punto sa talata 4. Kapag tayo ay may pananampalataya, tiyang na tayo ay makakaroon ng mga hadalang. Ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Makakaroon ng mga impossible bagay at mga hadalang. May mga bagay na nais nating sumuko. Ito ang isa sa mga katangian na taglay ng pananampalataya. Basahin natin ang talata 4. Ready, go? Nang hindi nila ito maglapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, Kanilang tinanggal ang hubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyo, ibinabalila ang higaan, kinaihigaan ng lupo. Amen. Ito ang pananampalataya. Mayroong maraming mga tao at hindi sila makapasok. Kung gayon, ikaw ba ay susko na lang ngayon? Ikaw ba ay tatalikod na? Ikaw ba ay susko dahil sa hindi ka magtagumpay? Kung gayon, iyon ay hindi pananampalataya. Ang pananampalataya ay sumusulong sa kung ano ang impossible. Hinahayaan nitong mangyari ang kung anong impossible. Kung wala kang makitang daan palabas, kahit na gaano mo ito tingnan, kung gayon, ang Diyos ay babaguhin ang iyong paraan ng pag-iisip. Amen po ba? Amen. Kanyang hayaan kang isipin ang ilang bagay na hindi mo pa naisip noon. Mga kapatid kay Kristo, kung ikaw ay may pag-iisip ng objective sa pananampalataya, kung gayon, huwag isipin kung iyo bang magagawa ito o hindi. I-considera mo lamang kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Amen po ba? Amen. Kung ito ay kalooban ng Diyos, ikaw ay lulusot sa mga pader. Ikaw ay lilipad sa himpapawid. Makikita mo ang mga hindi nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa inaasahan at sa hindi nakikita.
ang pananampalataya ay humihigit sa kung ano ang impossible. Tayo ay makakasulong sa kawalang pag-asa ng may pananampalataya. Kapag hinanam natin ang Diyos para sa pananampalataya, ang pananampalataya ay dumarating ba sa atin na gaya ng apoy mula sa langit? Hindi. Tayo ay dapat na sumunod. Walang daan doon upang makapasok. Kaya, ano ang naisip ng mga kaibigan? Sila ay may magandang ideya na dumaan sa bubong. Kapag tayo ay may pananampalataya, makakakuha tayo ng mga malikhaing ideya. Magagawa natin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa noon. Amen po ba? Amen. Sa kapag-pastor sa Bible Church sa nakalipas na 5 taon, hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na aking nagawa noon. Sinisimulan ko ang mga bagong bagay. Hindi ko yun ginagawa dahil sa sinabi sa akin ng ibang tao na gawin yun. Hindi ko ginagawa ang kung ano ang ginagawa ng ibang mga tao. Ako ay nananalangin bawat araw at pinag-isipan kung paano ako sisimulan ang ganito. Paano ko re-resolvahin ang problema. Halimbawa, sa tuwing tayo ay gagawa ng damit para sa ating sarili, nauuwi ito sa pagiging masyadong maliit. Lumilili na ito sa atin sa loob lamang ng kalahating tao dahil sa tayo ay nagiging malaki na. Kailangan na tayo ay magpasya kung tayo ba ay gagawa ng eksakto sa ating sukat o ang ating sarili upang magpasya. Ngunit ang Diyos ay lubos na kamanga-manga. Kahit na gaano nakakapagod at kahirap ang mga bagay, kapag tayo ay pumasok ng may pananampalataya, ito ay magiging possible. Amen po ba? Amen. Ang mga impossible ay magiging possible. Matatamo mo ang hindi pa taglay noon. Ang minsang hindi kaya ay magiging kaya. Hallelujah. Amen. Ito ang pananampalataya. Ang problema ay kapag tayo'y walang mga pangarap. Ang kakulangan ng pangarap ay ang problema. Kung tayo ay may pangarap at vision, ang pananampalataya ay makakapasok sa bato, makakapasok sa bakal, ang magagawa ang impossible na mangyari, ang magagawang lumitaw ang mga bagay. Hallelujah. Amen. Ang ganitong rin ang mga bagay ang mangyayari. Ako ay natawa ng matindi matapos na basahin ang tekstong ito. Ito ay nakakatawa. Ito ay halos gaya ng komedy. Paano nila nagawang isipin ang gaya niyon? Wala na ba silang reputasyon? Paano sila umakyat sa bubong? Binuntas ito at ibinaba ang lalaking lumpo kung nasaan si Jesus. Ito ay sadyang kahangalan at kamangmangan na gawa talaga. Subalit, kanilang ginawa ang ganito. At ang daan ay napukas. Kapag hindi tayo makapasok sa mga gilid, dapat na tayo ay tumaan sa itaas. Amen po ba? Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang inyong pananampalataya ay dapat na pumasok sa bubong. Ito ay dapat na lumika ng daan kung saan walang daan, walang daan. Dapat na gawin nito ang mga bagay na impossible. Maaaring ito ay mahirap. Ang maaaring tayo ay mahirap. Ang maaaring tayo ay mahirap. Subalit, hindi natin gagawin ang mga iyon dahil sa mga dahil lang iyon. Tayo ay matanda, may sakit, kaya hindi na natin iyon ginagawa. Hindi. Ako ay may ganong pakihirap sa ilang sandali. Ano ang gagawin ko sa lahat ng mga problema na ito na aking taglay? Iniisip ko ang ganon minsan. Ngunit, gayon man, sinasabi ko sa aking sarili, hindi magagawa ko ito. Ako ay papasok
Ako ay magtatatag ng higit pang mga simbahan. Ako ay magsusugo ng mga misyonaryo sa pamamagitan ng ating simbahan sa mundo. Sa aking pagtingin sa ating simbahan, ako ay nalulungkot sa ilang bagay. Walang maraming mga kabataan. Kaya aking ikinukonsidera ang pagiging pastor ng mga kabataan. Ano ang iyong ginagawa, mga kabataan? Ano ang iyong ginagawa ngayon? Mga kabataan, paano kung kayo ay magtapos ng high school at kolehiyo ng 1 o 2 taon na late? Anong halaga nito? Paano kung kayo ay mag-asawa ng late? Hindi nito masisira ang inyong buhay. Tayo ay dapat na kumilos para sa ating vision, pangarap. Kaya dapat na isipin mo, aking gugugulin ang aking kabataan, ika-20 at ika-30 taon para sa Diyos. Ako ay gagawa ng ika-3 henerasyon na 144. At ako ay mag-iimpake at matutungo sa Afrika, sa Timog Amerika, sa Gitnang Asya para sa Ebanghelyo. Amen po. Amen. Ito ang pananampalataya. Mga kapatid kay Kristo, walang ligtas na pananampalataya sa buong mundo. Ang pananampalataya na walang mga hadlang ay hindi totoong pananampalataya. Tayo ay dapat na sumulong sa mga hadlang. Dalangin ko na lahat kayo ay magkaroon ng ganitong pananampalataya. Huwag sumuko. Huwag umatras. Kapag ang Diyos ay nangako ng ilang bagay, maniwala na siya ay gagawa at susulong ng may katiyakan. Amen po ba? Amen. Naniniwala ko na ang pananampalataya ay dedication. Ang problema sa simbahan ay marami ang nakutungo. Ngunit, kakaunti ang may dedication. Kapag sila ay sinabihan na ibigay ang kanilang mga sarili at magbigay ng handog, silang lahat ay dumedepensa. At sila ay puno ng salita. Naunawan ko ang ilang bagay, silang mga nagsasalita ng marami ay hindi nagbibigay ng offerings. Sila ay patuloy lamang sa pagsasalita. Sa halip na magbigay ng offering, sila ay nagrereklamo sa mga bagay. Mga kapatid, ang mga problema ba ay malulutas dahil sa ikaw ay nagreklamo? Malulutas mo ba ang mga issue sa pagsasalita ng marami? Hindi. Kailangan mo ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kung wala nang nangyayari, pumasok sa bubong. Ang ganitong rinang pananampalataya ang kailangan mong taglay. Ganito nangyayari ang mga himala. Ganito natin matatanggap ang bunga ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ikaw ba ay nakikintay para sa kaligtasan ng iyong ama at ina? Maghintay sa pamamagitan ng panalangin. Ilang mga tao ang tinataglay ito matapos na maghintay na mahabang panahon, gaya ng 20-30 taon. Ito ay ayon lamang sa pananampalataya. Paano naman si Sarah? Paano naman si Abraham? Ang kanyang pananampalataya ay nagsimula sa edad na 75 at kanyang tinanggap ang anak sa edad na 100 taong gulang. Huwag mayani, huwag magduda. Paano mo nasasabing ikaw ay may pananampalataya kung hindi mo naman ito mapanatiling malakas? Kapag ang mga hangin ay umihip at ang unos ay dumating, ikaw ay may hagis doon at dito. Kapag ang mga paghihirap ay dumating, hindi ka magugutom. Kahit na kung ikaw ay magutom, ito ay panandali lamang. Amen po ba? Amen. Huwag mag-alala. Huwag alalahanin ang tungkol sa iyong sakit. Ilang mga tao ang nagiging labis na bahala kapag sila ay may sakit. Kanilang sinasamba ang sakit nila. Hindi ko ito magagawa. Anong ibig mong sabihin? Buksan mo lang ang iyong kamay
tumayo ka at buksan mo ang iyong mga mata sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. At ang mga himala ay mangyayari. Ang mga tao ay namumuhay na pinahirapan ng kanilang karamdaman. Sila ay namumuhay na pinahirapan ng kanilang mga sirkumstansya. Sila ay namumuhay na pinahirapan ng mga impossible ng bagay. Unti-unti, tayo ay nagiging tuwa, natatakot na mga tao. Ang problema ay kung paano sumulong ng hindi sumusuko. Ito ang tamang halimbawa ng pananampalataya. Ang apat na mga kaibigan ay hindi sumuko para sa kanilang kaibigang lumpo. Hindi sila tumalikod, kaya sila ay nagpasyang pumasok sa bubong. Sa oras na sila ay nagpasya, ang bubong ay nasira na. Sa palagay si Jesus ay marahil nasa isang sitwasyon dito. Kanyang nadinig ang tunog mula sa bubong habang siya ay nangangaral. Ang mga bagay ay nagsimulang bumagsak mula sa bubong. Isipin kung gaano nagulat ang mga tao at sila ay tumingin sa itaas. Subalit, kailangan na tayo ay pumasok sa mga bagay na ito. Ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang iniisip? Hindi ba sila'y mga kakaibang tao? At tingnan ang Marcos chapter 2, verse 5. Ready? Go? Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, tinatatawag na ang iyong mga kasalanan." Amen. Makikita natin ang bagong aspeto ng pananampalataya sa pamamagitan ng reaction ni Jesus. Hindi niya pinagaling ang lalaking lumpo matapos na makita ang kanyang pananampalataya. Ngunit kanyang nakita ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan at pinagaling ang lalaking lumpo. Ang iyong mga magulang ay mapapagaling sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ang iyong asawa ay mapapagaling sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan ng lalaking lumpo at pinagaling siya. Ito ay hindi isang bagay na nangyari sa akin. Sa ating Kristiyanong buhay, nais natin ang mga bagay na mangyari sa akin. Kung kaya, tayo ay may mga kasagutan at minsan wala. Tayo ay natataka kung bakit ang Diyos ay lubos na ganito. Ito ay hindi totoo. Mga kapatid kay Kristo, kapag isinuko natin ang ating mga sarili, ang lahat ng mga bagay ay possible. Amen po ba? Amen. Kung tayo ay hindi nakasentro sa sarili, ang mga bagay ay napakadali. Hallelujah. Amen. Si Jesus ay napagaling ng maraming tao at sa bawat pagkakataon, kanyang nakikita ang kanilang pananampalataya at tinatanong sila, nais mo bang mapagaling? Ayon sa iyong pananampalataya, ito ay mangyayari sa iyo. Ang nais ng Diyos mula sa atin, hindi lamang mula sa iba, ay ang tayo'y makaroon ng pananampalataya. Kanyang nakita ang pananampalataya ng mga tao at pinagaling sila. Hindi siya unang napapagaling. At saka sila bibigyan ng pananampalataya. Mahal na mga kapatid kay Kristo, hiling ko na ikaw ay magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya sa loob mo. Amen po. Amen. Huwag matakot sa kung ano ang impossible. Kapag mayroong mga hadalang, sipain ang mga ito palayo. Hindi ka nito mapapabaksak kahit na nais nila. Kung mayroong posibilidad na 1% para sa ilang bagay, ito ay nangangahulugang ang 99% ay nawala na.
kapag tayo ay tumingin sa 99% na sinasabing ito ay impossible at tayo ay labis na takot. Subalit, hindi ganito mapaliwanag ang Biblia. Kung tayo ay may 1% pananampalataya na gaya ng pihi ng mustasa, kung gayon, mapapatapon natin ang bundok sa dagat. Amen po ba? Amen. Mayroong istorya akong nadinig nang ako ay bata pa. Mayroong isang ampunan at ito ay masyadong malayo mula sa paaralan. Mayroong bundok sa daan patungo sa paaralan. Sila ay nakakarating sa paaralan sa loob ng 20 minuto kung wala ang bundok. Subalit, kailangan na sila ay lumagad at paikot doon. Kaya isang batang lalaki ang nadinig ang sermon ng pastor at siya ay nanalangin sa Diyos. Panginoon, pakiusap, alisin mo ang bundok na iyon. Ayaw namin na maglakad ng mahigit sa 1 oras. Nais namin maglakad ng 20 minuto lamang. Isang araw, lumitaw ang isang bulldozer. You know bulldozer? Bulldozer. Sinimulan nitong alisin ang bundok. Dahil sa city planning, ang bundok ay naialis. Hindi mahalaga sa kung paano man ito nangyari. Ang Diyos ay sasagutin ang inyong panalangin. Amen po ba? Amen. Naniniwala ko, ang Diyos ay pagagalingin ang inyong karamdaman. Naniniwala ko na ang Diyos ay pagagalingin ang inyong kaibigan. Ang lahat ng mga sumpa at trahedya sa inyong bahay ay mapapalayas. Amen po ba? Amen. Huwag magsabi ng mga bagay na gaya ng bakit walang anumang nangyayari sa aking buhay. Dapat na ikaw ay maniwala na ang sumpa ay mapapalayas at ang mga trahedya ay aalis. Amen po ba? Amen. Huwag maniwala sa mga sumpa. Hindi naman ito mangyayari. Maraming beses ko nang sinubukan. Nandilang na ako ng maraming beses. Tumigil sa pag-isip ng ganito. Sa halip na ganito rin ang pag-iisip, paniwala nito. Kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari sa Kanya na nananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang impossible ng mga bagay ay maglalaho. Ang lahat ng mga hadalang ay maglalaho. Hallelujah. Amen. Ang Marcos chapter 2, verse 5, ay nagsasabi sa ating muli ng tungkol sa pananampalataya. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ready? Go? Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa sungko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen. Si Jesus ay tumugon sa lubos na hindi inaasang paraan. Maunahan natin kung kanyang sasabihin, ang kondisyon mo ay wala na. Ngunit kanyang sinabi, ang kasalanan mo ay pinatawad na. Ang mga guro ng kautusan at ang lahat ng nandoon ay nagulat. Dito, makikita natin ang relasyon sa pagitan ng kasalanan at karamdaman. Siyempre, hindi ito na mga hulugang ikaw ay nakasala, kaya ikaw ay nakasakit. Hindi ito ang lahat. Subalit, ang maraming problema na ating pinagturusan ay maaaring resulta ng mga kasalanan mula sa ating nakaraan. Sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Dito, makikita natin ang ilan pang mga bagay. Una, ang kasalanan at ang karamdaman ay may kaugnayan. Ikalawa, higit na mahalaga na magpatawad ang mga kasalanan kaysa sa mapagaling. Kung kaya, sinabi ni Jesus ng una, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito ang isang bagay na bumabagabag sa mga guro ng kautusan. Ito ay bumabagabag sa kanilang mga sumusunod sa common sense. Mga kapatid kay Kristo, bakit ka mayroong mga problema sa iyong buhay? Kailangan mong malaman ito.
Nauunawaan mo ba dahil sinabi ng iba sa iyo? Kapag ikaw ay umupo at inisip ang tungkol dito, marahil ako ay karapat-dapat na sawayin. Marahil ako ay karapat-dapat na pahirapan. Kailangan na ikaw ay makaroon ng ganong conclusion sa iyong sarili. At iyong may wawastog ka. Dahil kung hindi, ikaw ay patuloy na makakaroon ng hinanakit. Ito ay iyong pagkakamali. Ikalimang punto ng ating makikita ay ang pagpapatawad ay dumarating bago ang pagpapagaling. Ang mga tao ay nakaturo sa Kanya. Sino siya? Siya na umiinsulto sa Diyos. Tanging ang Diyos lang ang mapapatawad ng mga kasalanan. Ito ang limitasyon ng pananampalataya ng tao. Ito ang preconception na taglay natin sa pananampalataya. Ang mga ito, ang problema na taglay natin sa ating teolohiya. Si Jesus ay higit sa teolohiya. Amen po ba? Amen. Si Jesus ay higit na dakila kaysa sa ating mga pag-iisip. Hindi natin mabibigyang kahulugan ang pananampalataya. Ngunit, ang Diyos ay mabibigyang kahulugan ang ating pananampalataya. Hallelujah. Amen. Mga kapatid kay Kristo, buksan ang mga walang katapusang posibilidad tungkol sa Diyos. Huwag limitahan ang Diyos. Huwag itong subukan sa iyong paraan. Madalas natin sinasabi, Panginoon, iyan ay mali. Ito ay dahil sa ang Diyos ay hindi ito ginagawa ayon sa ating pamamaraan. Madalas din nating nais na ang Diyos ay sumagot sa atin sa ating taktang panahon. Ito ay ganang pa-control sa Diyos. Tayo ay dapat na sumunod sa taktang panahon ng Diyos. Paano ang Diyos ay kikilos sa ating pamamaraan, sa ating panahon at ayon sa ating kalooban. Kung ang Diyos ay hindi ibigay sa atin, kailangan lamang natin maghintay. Kailangan lamang natin maghintay. Kung ang Diyos ay sinabi, kailangan mong maghintay pa. At ating sabihin, ang tagal ko na nakihintay. Paano ba ako makakapaghintay? Sabi ng Diyos, huwag kang mapanik, manatili ka lamang dyan. Tayo ay dapat na manatili doon. Amen po ba? Amen. Hindi pa dumarating ang taktang panahon. Hinihintay ko ang panahon. Ganito kumikilos ang pananampalataya. Ang sanggol sa sinapupunan ng ina ay maaaring sumipa hanggang nais niya. Ngunit, hindi naman siya maaaring lumabas ng 3 buwang gulang pa lang siya. Tama po ba po? Ang mga guro ng kautusan ay nakakakay Jesus. Paano niya nasabi ang ganitong mga bagay? Nilalapastangan niya ang Diyos. Kanilang tinanong ang sarili nila, sino ba ang makapatawad ng kasalanan maliban sa Diyos? Ito ang teolohiya na taglay ng mga guro ng kautusan. Ito ang kanilang kahulugan ng relihiyon. Ganito sila tradisyonal na naniniwala. Nais nila ang Diyos ay bumagay sa kanilang tradisyon. Ang Diyos ba ang higit na dakila o ang tradisyon ang higit na dakila? Kapag ating inisip ang tungkol sa simbahan, nag-iisip tayo ayon sa common sense. Tayo ay sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng mga makamundong tao. Huwag kawin iyon. Manalangin at basahin ang salita ng Diyos. Unawain ang kalooban ng Diyos. Tanging gayon lamang mangyayari ang reformasyon. At ang reforma sa simbahan ay mangyayari. Amen po ba? Amen. Ang mga guro ng kautusan ay mga tao na nag-aaral ng kautusan. Sila ay mga professional. Kung ikaw ay isang professional, matututo ka mula sa mga taong ito. Huwag manlilang ng iyong sariling kahusayan. Ako ang pinakamagaling sa larangan na ito.
hindi ikaw ang pinakamagaling, kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ako ay nasa larangan na ito ng halos 40 taon na. Ngunit ikaw ay mas maliit pa din kaysa sa Diyos. Ngunit maghanda sa anumang punto upang mabago sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Basahin natin ang talata 8 hanggang 10. Ready? Go? Pagpaparating ni Jesus sa kanyang espiritu, na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga salita. Agad niya sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lungkot, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay kanyang sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lungkot. Amen. Mga kapatid, alin ang mas madali? Mahirap sumagot. Higit pang mahalaga na sumunod sa teolohiya o higit pang mahalaga na palakarin ang taong ito. Ito ang sinabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, humangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Ako ay nagagalak at hindi sinabi ni Jesus, buhatin mo ang iyong higaan at paglingkuran ako. Si Jesus ay pinauwi siya. Kanyang isinubo siya. Basahin natin ang Marcos chapter 2 verse 12. Ready? Go? Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nila lahat. Ano ba namang sinanahan at inuhati ang Diyos na nagsasabi, kaya may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Amen. Ito ang climax ng pananampalataya. Ang resulta ng pananampalataya ay ang luwalhatin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Matapos na pagalingin ang iyong karamdaman, maaaring sabihin mo, Amen, Hallelujah. Ako ay napagaling ng aking pananampalataya. Ito ay hindi ang punto at ang pananampalataya. Maaaring ikaw ay bumalik sa buhay o bumalik sa kamatayan. Kung kaya, dapat na luwalhatin natin ang Diyos kahit na sa harapan ng katawan. Amen po ba? Amen. Ang pananampalataya ay ang luwalhatin ang Diyos. Tayo ay dapat na mabuhay para sa Diyos, mamatay para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kapag tayo ay matagumpay, tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag tayo ay hindi matagumpay, dapat na luwalhatin din natin siya. Amen po ba? Dapat na tayo ay magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang pananampalataya. Ang mga tao ay nakita ang insidente na ito at kanilang sinabi, wow, ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay totoo. Ang halaga ng pananampalataya ay ang luwalhatin ang Diyos. Mga kapatid kay Kristo, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng inyong buhay. Amen. Amen. Siya nawa. Manalangin po